milyong hektarya ng lupa sa Pilipinas ang mayaman sa mineral base sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau. Pero wala pang 1 milyong hektarya ang may mining permits. Itinigil kasi ng Administrasyong Aquino ang pagbibigay nito dahil sa mga reklamong nakasisira ito sa kalikasan at kabuhayan ng mga katutubo. Balitang hatid ni Cara David. O sige. 3 taon na ang nakakaraan nang pasukin ko ang isang minahan sa Kalinga. Araw-araw sumusuot sa masisikip na tunnel ang mga taga-sityo Batong Buhay para kumuha ng ginto. Mano-mano ang ginagawa nilang paghuhukay. Pero gaano man kahirap at kadelikado, hindi sila tumitigil. Kada araw kasi may nakukuha silang 2 o 3 gramo ng ginto na nagkakahalaga ng 200 hanggang 500 piso. Ang mga small-scale mining activities tulad nito ang isa sa mga patunay na mayaman sa ginto ang Pilipinas. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, nasa 4.8 billion metric tons ng ginto ang matatagpuan sa Pilipinas. Pero kada taon, 18,000 kilos lamang ang namimina. Sa pag-aaral ng MGB, 9 milyong hektarya ng lupa sa Pilipinas ang mayaman sa mineral. Pero wala pang 1 milyong hektarya ang may mining permits. Itinigil kasi ng Administrasyong Aquino ang pagbibigay ng mga bagong mining permit matapos igiit ng ilang environmentalist na nakakasira sa kalikasan at kabuhayan ng mga katutubo ang pagmimina. Marami tayong reservations ng ginto. Pero ibig sabihin lang niyan, yung mga gintong yan ay even the government, hindi niya pinapayagan yung pagmimina noon kasi baka nandun sila sa forest areas or nasa ancestral domain sila or meron siyang conflict na ibang gamit like maaring watershed siya. Malaki man ang potensyal ng Pilipinas sa ginto, dapat daw itong balansehin sa pangangalaga sa kalikasan. Isinusulong ngayon ng gobyerno ang pag-amyenda sa Mining Act of 1995 kung saan lilinawin ang pamantayan ng responsible mining. Sa ilalim nito, oobligahin ang mga mining companies na pangalagaan ng kalikasan at bigyan ng pangmatagalang trabaho ang mga tao kahit patapos na ang pagmimina sa lugar. Mining is one of the driver of economic growth and even industrialization. Malaki talaga ang potential ng bansa kaya dapat lang matap and mamina sila responsibly without hurting and destroying the environment. Cara David, GMA News.